Hallelujah! Salamat po, Elder Jess. Siya po yung head elder po natin. Hallelujah! Kayo po ba ay blessed sa umagang ito? Hindi po ba kayo natakot na ako po yung nandito sa harapan at sigurado mag-extend na naman po tayo? Hallelujah! Sabi ko na nga ayaw nyo eh. So tayo po ay nandirito not because meron tayong bagong damit, not because it's Sunday, na it's another day to worship and serve the Lord. Nandito po tayo dahil naniniwala po tayo sa buhay na Diyos. Na siya po yung kumilos for the past few days or from Monday till Sunday, na siya po yung kumikilos, siya po yung nagpala, siya po yung nag-increase ng ating faith. No, sa bawat pagkilos ng Diyos sa buhay natin, I'm sure ang ating pananampalataya, ang ating faith ay patuloy na kumikilos, tayong lumalago, umuusbong ito, hindi siya nagiging stagnant. Kung may mga dinideclare kayo, the last year, I believe, yung dinideclare natin ngayon, it will be a different one. Amen? Kaya nga po patuloy tayong tinuturuan ng ating mga tema, no? Since June, yung unfailing faith. Sana po, ngayon po ay tumatatag na. Nag-increase na po yung faith. Hindi na po tayo yung faith na hindi ka lang mabate, umaayaw ka na. No? Hindi ka lang nabate ng birthday mo, ayaw mo na mag-church. Yung hindi ka lang napagbigyan ng mga magulang mo, parang ayaw mo na sa church. No? Nagtampo lang yung asawa mo. Kagabi, ayaw mo na mag-church. Sana hindi na po ganito. No? Whenever we come in this church, that because all is well, because God is alive in our life. Amen? Kaya patuloy po tayo sa ating serye. Actually, the first Sunday po, pinag-usapan po natin about John the Baptist, the forerunner of the Lord. Napakaganda po ng kanyang ministry dahil hinanda po niya ang daanan ng ating Panginoon. Meaning yung klase ng seremonya na bibigay na kailangan magkaroon ng ating Panginoon, siya po yung nagpatupad. Siya po ang gumawa. Tapos po, pinag-usapan po natin yung faith po ng centurion. Okay, isa lang po yung centurion, okay? Yung Matthew and Luke, isa lang po yan. No? Hindi po isang centurion, yung isa siguro centuron. Okay? Isa lang po yun. No? Although na isulat po ng Matthew rin, na isulat din ni Luke. Pero the same event, no? Isa lang centurion po ito. At ngayon po, pag-uusapan po natin yung unfailing faith of a woman na merong blood issue. Okay? And commonly, alam po natin, bleeding woman. Meron po yan team song. Pero hindi ko na po kakantahin. Hallelujah. So, dito po tayo. Ayan. Shall we pray first? Hallelujah. Lord, as we acknowledge your presence in this place, this is your sanctuary. This is your place, O God. Lord, as we come in, dalangin ko, O Diyos, sa lahat po nandirito, ay hindi lamang uuwi na walang taglay. Lord, as we come, as we wake up in the morning, Lord, nag-expect na po kami ng pagkilos mo. Nag-expect na po kami ng pagpapala mo, ng gabay mo, ng direction mo, Panginoon. Kaya Lord, today, dalangin namin na patuloy kayong gumabay. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming katalinuhan, ng aming pag-aaralan, hindi lamang po maging kasangkapan ng aming kaisipan, kundi, Lord, makita sa buhay namin. Mag-manifest po ito at taglayin po namin ng pananampalataya na nakalaan today. At patuloy na kami ay umaasa sa iyong pagkilos. Gaya ng faith, Lord, ng babaeng ito, dalangin namin, O Diyos, ganun din po ang taglayin namin, ang yung kanyang perseverance, Lord, yung faith, Lord, na nagtulok sa kanya to persevere. Dalangin namin, O Diyos, makamtan po namin ito. And whenever, Lord, may mga sitwasyon kami, allow us, Lord, na maaalala po namin ang kwento ng babaeng ito. Lord, be with us. Let your Holy Spirit be upon us. Guide us, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, nasa Mark po tayo. Although sinulat din po sa Matthew, may konti sa Matthew, tapos meron ding mga sinulat si Luke. Pero magpo-focus po tayo sa Mark 5. So, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, kung binabasa niyo po yung New Testament, yung especially Mark, katatapos lang po ng Panginoon na bumalik, no? Nagpunta po sila sa Gerasenes, okay? Doon na
nakaranas sila ng kanas-kanas. Alam mo yung kanas-kanas? Yung rough sea, although lake lang po or kinonsider lang pong river or lake, ang Sea of Galilee, tinatawag siyang sea, pero actually maliit lang po siya. Pero dahil doon sa structure ng design o yung mga bulumbundukin doon, nagkakaroon ng pagbabago ng panahon abruptly. Ibig sabihin, hindi mo ma-forecast. No, kung aalon, lalakas ang hangin, hindi mo mapa-forecast yan. So, nakaranas yan ng Panginoon habang siya natutulog. Nagulantang ang mga disciples niya. Nakarating sa Gerasenes, nagpalaya ng demon-possessed, yung legion. Tapos po, pinabalik, inayawan ng tao na nandoroon, bumalik ngayon sa Galilee. Okay? Kaya nga po, after they crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Okay? Dahil po ang Panginoon, he was about 18 to 2 years na po siyang nagtuturo at nagpapagaling. Itong time na to, tapos na po yung nagpagaling na po niya, yung centurion, yung servant ng centurion, nagpagaling na rin siya ng mga leprous, no, yung mga may mga ketong, bumuhay na din siya ng patay, ang ating Panginoon. Marami na siyang milagro na ginawa, no? Yung pagpapagaling, tapos magtuturo ang Panginoon. Kaya nga po, sikat na ang ating Panginoon during these days, no? Marami pong nag-aabang kapag nandyan po siya. Alam mo yung mga panahon, noong panahon na yan, uso na po si Marites. Okay? Namana natin. Okay? Tayo kasi mga Pilipino, pag mayroon tayong nabalitaan na kakaiba, alam niyo po yung one time sa Lourdes, lumuha daw po yung estatwa doon. Okay? Tapos nagsaan mga tao from other cities as well, no? Nagpuntahan yung mga tao doon, nakimarites. Siguro, isa rin kayo sa mga nanood sa Facebook. Paano nga ba nangyari yan? Okay? So, ang ating Panginoon, sinusundan. Although wala pa pong Facebook noon. Wala pang mga pictures. Kaya nga po gusto nilang makita ang ating Panginoon in person. Okay. Then, one of the synagogue leaders named Jairus, although si Jairus po, pag-uusapan po natin next Sunday. Although this story, yung bleeding woman was actually or is actually inside the story of Jairus, no, yung faith ni Jairus, pero next week pa po natin pag-uusapan yan. Kaya po wag kong a-absent. Pag po ma-absent kayo, kulang yung faith nyo. Okay, then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Last Sunday, yung centurion. Hindi naman pumunta talaga sa bahay ng centurion. Hindi man nakita ng Panginoon yung centurion, pero gumaling. Just as the word of God said, no, magaling na po yung servant niya. But this time, itong si Jairus, inalaw ng Panginoon na sumama sa kanya sa bahay nila. Nagpi-feedback po. In 24, so Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around him. So dinescribe po yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon. A large crowd. Although hindi po ganito karami ang tao sa Capernaum, it's a small fishing village lang po yan. During this time, sabi po ng isang writer, it's about 1,200 to 2,000 people lang nandoroon. So, nung sinabi niya a large crowd, posible na halos 90% ng taga-Capernaum nandoon. Hindi lang yon, maging sa mga malapit no, sa Galilee, sa mga karating lugar, nandun din po yung mga taong ito. Hindi ko alam kung saan ako lulugar na hindi magpi-feedback. Masakit po sa tenga. Okay? So, hindi ko alam kung paano nangyari yun, pero the word, a large crowd, pag sinabi ng salita ng Diyos, dinefine as large yung crowd, talagang marami po yan. Hindi lang hundreds, but thousands. Okay?
So, press around him. Siksikan, pinapag-ikutan siya, no? Talagang gustong makita kung paano nagsasalita, kung paano kumikilos, kung paano nagde-declare, kung paano nagtuturo. Wala pang microphone noon sa panahon na yon. At sigurado kapag nagtuturo ang Panginoon, medyo malakas ang boses niya. Okay? Kaya nga, maraming mga taong sumusunod sa ating Panginoon. In 25, a woman, dito tayo magpo-focus. No? And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Alam mo yung 12 years kung ilan? 12 years. Okay. She had suffered a great deal under the care of many doctors and spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Okay? Hindi gumagaling. Okay? Lumalala. Because, in 27, when she heard about Jesus, she came out behind him in a crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. In 30, at once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see people crowding against you," his disciple answered. "And yet you ask, who touched me?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, told him the whole truth. And 34, Jesus said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Okay? So ito pong istoryang ito ay actually palagay ko common na to. Na-preach na po namin last time, no? O last year. But I believe it's a different story right now makukuha natin. Dahil every time binabalikan natin ang salita ng Panginoon, there are new revelations. Hallelujah. No, as I remember, Charles Spurgeon created more than 300 sermons out of John 3:16. Hindi ko po alam kung paano hinimay-hima yung John 3:16 para makalabas ng more than 300 sermons. Gusto niyo po ng 300 sermons about bleeding woman? Hallelujah. So this woman, no, the woman with a blood issue had unfailing faith in God because she pushed herself to the crowd to touch Jesus' cloak. Okay? Hindi ito ganon kadali, no? Touching Jesus, no? Doon sa mga taong kasama niya o yung mga tawag nito, present during that time, kasi the Word of God said people are crowding him, pressing around him, no, just like in 24. So Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around him. Okay? So hindi ganun kakaunti at hindi rin ganun kadali para lumapit sa presensya ng Panginoon o sa physical presence ng Panginoon. And a woman was there. So nagkataon, nandun yung babae. At hindi lang siya nandoon, he had been subject for bleeding, meron siyang gagawin. Ang Panginoon may gagawin sa babaeng ito. And I believe this is the reason why si Lord, hinayaan niya na sumama siya kay Jairus, the synagogue ruler. Okay? But this woman, as the Bible described her, she had suffered, in 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. So for 12 years, in pain. Hindi ko po alam kung paano po yung pain nito, no? Kasi hindi ko pa po naranasan yan ni minsan. Yung magkaroon ng menstrual problem. Okay? So, for 12 years, alam niyo po kung gaano karaming araw ang 12 years? It's 4,380 days. Okay, 4,380 days, kung babilangin mo, araw-araw yon. Dinudugo. Hindi ko lang alam kung anong kulay na nito ng babaeng ito. Kasi kapag maraming lumalabas na dugo sa'yo, I'm sure puputi ka. Okay? So, pale na ang mukha, ang itsura niya, ang balat niya, ang kulay niya. Tapos, palagay ko, mahina na ang babaeng ito. No, medyo, yung maglakad lang ng medyo malayo-layo, siguro, mula sa kantong ito, hanggang doon sa kantong kabila, medyo struggling na sa babae. So, for about 12 years.
Tapos yung 12 years, kung paano yung sitwasyon ng babaeng ito, for about 12 years, dahil sinasabi na salita ng Diyos, kapag ikaw ay dinudugo, you are ceremonially unclean. So for about 12 years, no, dala-dala ng babaeng ito, yung kanyang sakit, hindi lang yung sakit niya, maging yung damdamin niya na siya ay outcast. Okay? Posible kung may asawa yan, baka hiniwalayan siya ng asawa niya. Kasi for about 12 years, hindi makakasiping, hindi makakatabi ang kanyang asawa. Maging nga yung inupuan ng babaeng ito, na kapag naupuan mo, ikaw consider kang unclean. Kaya nga, palagay ko nasa isang sulok lang siya ng bahay nila or mag-isa na lang sa bahay. Kung nagpapatingin siya, I believe yung mga doktor na tumitingin sa kanya, na naghahawak sa kanya, nagiging unclean din sila at gumagawa ng ceremonial cleaning. No? Para lang kumita yung mga doktor. No? Alam nyo na, pag pinuntahan mo yung isang doktor, kung di mo yung kaibigan, every time na papasok ka doon sa kanyang clinic, 500. Okay? Pero kung kaibigan mo, medyo may bawas, 450 na lang. Pero kaya nga, she spent everything she has, no? But nagtuloy-tuloy po ang kanyang sakit. Ibig sabihin, yung sakit po niya, hindi nagagamot. No, wala pa pong CT scan noon, wala pang MRI, wala pang X-ray, wala pang ultrasound, no, wala pa. Okay? So medyo low-tech pa noong time na yon, but ang kagandahan, ang babaeng ito hindi huminto. Yes, hindi huminto yung pagdudurungo niya, maging yung desire niya na gabalik, hindi rin huminto sa babaeng ito. When she heard, the word heard, hindi lang po yung nakarinig. Ibig sabihin po nito, habang narinig mga kwento, for about 18 to 2 years na pong nangangaral ang ating Panginoon, nagpapagaling, for about 2 years pa lang po ang ating Panginoon. Ibig sabihin, nung nag-start na magturo ang ating Panginoon sa Capernaum, she was about 10 years na siyang may sakit. So mas mahaba siya, no? Mas matagal na siya. But when she heard about Jesus, no, yung faith niya at desire niyang gumaling, nabuo. Kasi po, whenever we are hearing stories about Jesus, tumataas po yung faith natin o nagkakaroon tayo ng faith. Sabi po ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. It's not about hearing God's word, it's about obeying God's word. Okay? So yung babaeng ito, nabuo yung faith at nag-desire na gumaling. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Okay? So ang babaeng ito, si Jairus nag-request in front of Jesus, pero ang babaeng ito, sa likod dadaan. Kasi palagay, posible, naisip niya, nakakahiya. Kasi lumabas ako na meron akong menstrual period. Meron akong disease. Nung panahon pong ito, naniniwala po yung mga Hudyo, kapag meron kang chronic disease, meron kang illness na hindi nagagamot, inayawan ka na ng Panginoon. Nireject ka na ng Diyos. Kaya nga, wala nang gustong makipag-usap sa'yo dahil ikaw ay tinalikuran na ng Diyos. So ito yung damdamin na babaeng ito. Kaya nga, walang gustong kumausap sa kanya. Posible, ito, rabay ito na kilalang kilala, na nagmimilagro, ang presensya ng Panginoon nasa taong ito. So nung lumapit siya sa ating Panginoon, sa likod. Di po ba kapag medyo nahihiya kang pumasok sa isang birthday party na hindi ka namin imbitado, gusto mo sa likod dumaan. Kasi sa likod, nandun yung mga pagkain kaagad. Pero sa harapan, pag pumasok ka, nandun kaagad yung table na lalagyan ng mga regalo. Wala ka naman nun. Gusto mo lang, eat and run. Okay? So sa likod lang ito na dumaan, no? At nagkaroon ng pag-asa. Ibig sabihin na mag-asa. Alam mo yung very slim na yung pag-asa, pero pinilit mo pa rin makuha yung pag-asa. It's just hope against all hope. Parang sina Abraham na matanda na, but pinanghawakan pa rin ang salita ng Panginoon. This woman, it's about 12 years doon sa kanyang nararamdaman, no? Para sigurong
huminto lang ng isang araw, tuwang-tuwa na siya, pero the next day, nandun na naman. Hallelujah. Alam mo yung hirap na may ganong karamdaman. Ako po, nakaranas po ako ng allergy. Di ko po alam, di rin alam ng doktor saan nanggagaling yung allergy. Wala naman po sa pagkain. Wala naman sa panahon. Nakala ko nga, yung talagobe. Yung sa panahon, na lalabas nilang yan pag panahon. Ang problema, yung allergy ko, every 3 days lang lumalabas. Okay? At kailangan ako uminom ng antihistamine for about 3 years. Nagbabaon po ako ng antihistamine dahil every 3 days lalabas po yung allergy. Di namin alam, di rin alam ng doktor saan nanggagaling. Siguro allergy ng mga gwapo to. So di namin alam, no? Di alam. Okay? Kaya minsan linalaro ko siya kapag panahon na kasi magsi-start po yan 4 o'clock. After 3 days, mag-start po yan 4 o'clock. Nilalaro ko siya. Hindi ko muna inainom yung antihistamine. Tinitingnan ko muna kung paano ko namamaga. Tinitingnan ko yung sinasabi nila kapag severe na yung allergy, i-constrict niya yung lungs mo, hindi ka makahinga. Ngayon, kapag nararamdaman ko yung dibdib ko, medyo sumisip, iinumin ko na. No? Tinitingnan ko muna kung paano siya nagiging full-blown sa katawan ko. Kasi nasanay na ako for about 3 years. Of course, nagdi-desire ako gumaling. Sino man naman dito gustong kumain ng antihistamine? Alam niyo po, sa panahon na yun, dahil sa tagal ko nang uminom ng antihistamine, kahit walang tubig, kaya ko lunukin ng antihistamine, although maliit lang po siya. Okay? At yung binibili ko yung pinakamurang antihistamine. Kasi yung allergy ko, takot na kahit mumura yung antihistamine. Okay? So, nagdi-desire din ako. Then, dumating yung time na gumaling ako. Not because it's a decision, but it's a faith. Nung 3 years na, more than 3 years na, sabi ko, it's enough. I have to stand my faith. Nung time na lalabas po sila, nararamdaman ko na yung kate. So sabi ko, hindi ka lalabas in Jesus' name. Ang ginawa ng Panginoon, napatulog ako ng Panginoon during that day. Maaga akong natulog. Pagising ko, wala akong allergy. Tuloy-tuloy na po na. Hallelujah. So it's hope against hope. Kaya nga, yung desire niya, ito yung nagtulak to persevere. Sabi mo, to push yourself in the presence of God sa ganong karaming crowd na hindi ganon kadali. Ang babaeng ito, I believe, mahina siyang maglakad. No? I believe, nahihilo na rin itong babaeng ito, konting lakad lang, nahihilo. Plus, kapag nandun ka sa gitna ng maraming tao, yung air, yung hangin, manipis. So, grasping siguro ang babaeng ito ng hangin din kasi nga po, nasa gitna. Plus yung humid. Alam niyo, yung init ng tao, nakakapanghina din. No? Naranasan ko na yan nung during worship revolution po dito sa ating parking lot. Sa dami ng mga kabataan, pag nandun ka sa gitna, although open air, pero mararamdaman mo yung init, yung humid ng katawan ng tao. Hallelujah. Pero I believe, may dahilan ng Panginoon. Si Lord hindi nagpa-trying hard or getting hard sa babaeng ito na kapag malapit na siya, bibilisan niya. Okay? Hindi siya. No? Kasi alam niya, may pagagalingin siya. At itong babaeng pong ito, no, nagpatuloy na nasundan ng ating Panginoon. Ito po yung kunin nating strategy ng babae. Sa ating sitwasyon sa buhay, meron man tayong circumstances sa buhay, hindi man natin nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon, huwag kang hihinto sa paglapit sa ating Panginoon. Dahil kapag huminto ka sa paglapit sa Panginoon, lalong lumalayo. Lalong lalayo ang biyaya sa iyo. Hallelujah. No, kaya nga, sabi ng Leviticus 6:15, no, yung mga babae na may dugo, sabi niya, ito po yung batas sa Old Testament. When a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period.
So habang merong menstrual period, kino-consider silang unclean. Kaya nga po hindi sila lalabas sa bahay nila. In 31, you must keep the Israelites separate from these things, from things that make them unclean, so that they will not die in their uncleanness, for defiling my dwelling place which is among them. So ayaw ng Panginoon na merong unclean. Nag-set po ng standard ng Panginoon, ayaw niya yung merong unclean. Although hindi po kasalanan ng babae na merong menstrual period kasi po cycle yan ng pagkakagawa ng ating Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, merong standard. Kaya yung mga unclean hindi dapat nandun sa bulwagan o sa place of worship dahil posible magiging dahilan na maraming mamamatay sa mga tao nandoon. Kaya nga, kapag mayroong mga ganitong sitwasyon, pinapaalalahan na nila yung mga may discharge, huwag kang pupunta doon. Okay, pinagbabawalan na. Because it's a law from the Lord. Pero this woman was so desperate. Alam nyo, ang condition na gusto ng Panginoon na kumikilos, ito yung, hindi naman trying hard ang system, pero kapag nandun na yung desperate moment, na kapag desperado ka na, you are doing at kumikilos ka na out of your heart, with all your heart, with all your strength, kapag desperado ka na. No, kapag desperado ka ng kumain, wala ka ng hiya-hiya. Kapag desperado ka na makapunta ng church, kahit walang sasakyan, maglalakad lang, okay lang. Desperado kang makita yung mga mahal mo sa buhay, kahit na malayo yung lugar, magsisimula ka lumangoy sa Indian Ocean, Pacific Ocean. No, you will do everything. Kapag desperado ka na, makakuha mo yung girlfriend mo, mapasagot mo siya, kahit bumabagyo, lalabas ka para lang sunduin siya. Pero wala na yan kapag asawa mo siya. No, Han, baha dito. Hintayin mo lang bumaba. Pag humupa na yan, makakalakad ka rin. Pero nung baha, hanggang saan? Bukong-bukong, pumunta ako dyan. Huwag kang... Pero pag asawa na, hanggang saan ang baha? Gatuhod, hintayin mo lang. Huhupa din yan. Pero kapag desperado ka na, you will do anything para lang makuha mo yung isang bagay. Tama po ba? No, desperado ka na mag-aral ng college, no, you will do everything. Mag-aaral ng lesyon, no, yung kahit hindi mo assured yung college mo, mag-aaral ka, no, mag-apply sa mga scholarships. Wala kang palalampasin, no, kung anong scholarship available sa school. A-apply ka. Hallelujah. Pero ito yung pinakamaganda. Every day, sana po maging desperado tayo sa presensya ng Panginoon. Na hindi tayo hihinto na maranasan ang presensya ng Panginoon. Habang tayo nagpipray, habang tayo nandirito, hindi tayo hihinto. Nakakatawag sa ating Panginoon, hindi siya dumating sa presensya o sa bulwagan natin. Hallelujah. Kaya nga itong babaeng itong nagtulak para makamtan niya ang kanyang kagalingan. In Psalms 31, this is David who wrote this, I am desperate, Lord. I throw myself upon you, for you alone are God. The word ginamit ni David yung throw. Hindi run, hindi walk. Ibig sabihin, yung presensya niya sa presensya ng Panginoon, gusto niya kaagad-agad kapag meron siyang sitwasyon. No? Dahil ganito siya kadesperado na kapag siya ay napahiwalay sa ating Panginoon, ganun siya kadesperado kasi alam niya, mamimiligro ang buhay niya. In next verse, my life, my every moment, my destiny. Ibig sabihin, everything in his life. No, gusto niya nandun ang presensya ng Panginoon. For what reason? It's all in your hands. So I know you can deliver me from those who persecute me relentlessly. Yung mga sitwasyon ng buhay niya. No, gusto niya kapag nandiyan na sumisilip na yung mga kalaban niya, kaagad-agad nandun sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng Psalms 139 verse 1 and 2, God knows us. Sa ating pagtayo, sa ating paghiga, sa ating pagupo, alam ng Panginoon yung bawat detalye ng ginagawa natin sa buhay natin. Kaya alam niya. Alam niya kung ano yung mga sitwasyon natin sa buhay. No, wala kang pwedeng maitago sa ating Panginoon. Pero ito kagandahan, just like David.
when he said, Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, and I shall not be in want." Hallelujah. If God is our shepherd, ipupush natin yung sarili natin in the presence of God. If we need healing, He can provide. Kapag tayo'y nauuhaw, He can provide na tayo'y makainom. Kung tayo'y nangangailangan, di tayo kumakain, kailangan natin ng pagkain, God will provide because He is our shepherd. And the Word of God said, "I lack nothing. I will not be in want." Hallelujah. Gusto mo ng trabaho? Take note na. Pag trabaho, pag Sunday, ayaw ng Panginoon yan. Baka matulad ka sa kunento ni Pastor Manny kagabi. Lumapit sa pastor, sabi niya, "Pastor, pwede po bang pag-pray na dumami yung mga pato ko para makatulong sa church?" Pinag-pray ng pastor, dumami, instantly yung mga pato. Nag-multiply, dami na. Maaalak-alak nung pastor, wala na siya every Sunday. Yung nagpa-pray na dumami yung pato. So binisita ng pastor. Sabi niya, "Kapatid, ang dami na ng pato mo ah." "Oo nga po, pastor, kaya nga po hindi ko maiwanan. Kahit linggo, nandito po ako sa farm." Ganun ba? O sige. So hinayaan. Nag-rapture. Kristiyano to eh. Tinanong ni Lord, si Lord, "Lord, ba't di po kasama?" Hindi. Maiwan ka lang kasi walang magbabantay sa mga pato mo." May ibang kwento yan eh. Sabi niya, "Ang dami na ng pato mo." Sabi naman, "Oo nga po, pastor, kaya nahihirapan po ako mag-tights ngayon." Ganun ba? Sige, madali lang yan. Paano, pastor? Ibalik ni Lord yung dati para madali ka mag-tights. Gusto niya yan? Hallelujah. Kaya nga, the Lord is our shepherd. He knows everything. Kung ano meron tayo. Kung tayo may karamdaman, He can provide healing. No? Kung tayo nangangailangan, kung nangangailangan tayo ng promotion, nangangailangan tayo ng bagay na gusto natin, na alam ng Panginoon, it will be an increase of faith kapag nag-provide ang ating Panginoon dito, ibibigay ng Panginoon. According to His will, of course. Amen? Sabi din ng Psalms 42 verse 1 and 2, "As the deer pants, no? Hindi pantalon yan. Ibig sabihin yung as you long for, yung dinidesire mo. No? "As the deer pants for stream of water, so my soul pants for you, my God." In verse 2, "And my soul thirsts for God, for the living God, when I can go and meet my God." Sinasabi ng psalmist na to, no? Kalimutan ko kung sino yung nagsulat. Pero sinasabi ng psalmist na to, just like David, yung deer po, kahit na sila hinahunt, kahit may mga umaatake sa kanilang wild beasts para kainin sila, habang tumatakbo itong deer na to, itong usang ito, nandun sa kanyang isipan kung saan ang tubig. Nandun ang kanyang kahit na inahabol na siya ng kamatayan, nandun pa rin ang kanyang isipan kung saan ang lugar ng tubig. Dahil yun ang, kahit tatakbo siya, babalik at babalik pa rin doon sa area kung saan may tubig dahil kailangan niyang uminom. Sana ganun din po tayo. Kapag may mga sitwasyon tayo, alalahanin natin, asan ang Diyos? Alalahanin natin kung saan natin nakakaulayaw ang Diyos. Alalahanin natin kung saan natin nakukuha, nararamdaman ang presensya ng Diyos. And whenever we have this problem, masaya man o malungkot, problema man o pagpapala man, sana ang presensya ng Diyos, just like this deer. Hindi tayo matutulog without experiencing the presence of God in our life. Hallelujah. Unfailing faith is being desperate for Jesus. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, kapag desperado ka na, you can do anything. Hallelujah. Kasama ba yung asawa mo ngayon? Tanungin mo, naging desperado ka na ba sa akin? Ba't ngayon parang discourage ka na? Okay, pangalawa, this woman with a blood issue had unfailing faith in God because she made a powerful declaration concerning her healing. Tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-declare. Not for, of course, na problema. Para sinasabi natin, Lord, bigyan mo pa ako ng problema. Para yung faith ko at pagpapala ko dumami.
Pero pag nandyan ka, baka iyak-iyak ka dyan. No? Pero God knows kung hanggang saan lang po tayo. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, He knows yung temptation natin, yung mga problems natin. But pag dumating na to, ginagay tayo ng Panginoon para malabasan natin, malaman natin kung saan tayo lalabas, paano natin lulusutan. Amen. Kaya nga, she made a powerful declaration. Nag-declare po siya. Okay? Alam niyo, maganda yung nagde-declare po tayo. Kaya nga sa benediction natin, meron tayong declaration. That by faith, I am forgiven. By faith, I am saved. Gusto niya umuwi, no? Gusto niya ituloy ko na, no? Okay. Kaya nga, nagde-declare po tayo, just like this woman. In 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Okay? Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Actually, wala pang ganong nangyari. It was actually a first time. Although, ang Panginoon, after this, maging sina Peter, pag nadaanan lang yung cloak ng kanilang shadows, no, gumagaling sila. Pero this time, namangha ang ating Panginoon doon sa faith ng babaeng ito. Okay? Ang sabi, if I just touch his cloak, I will be healed. No, kaya nga, cloak na lang, hindi man hands eh. Yung laylayan lang ng tibabal ni Lord. Kasi during that time, may mga cloak ang mga Hudyo. No, yun yung pinaka-ID nila. Kung ikaw ay leper, siguro yung cloak mo medyo matingkad para malayo pa lang, kahit hindi kasi sigaw na leper, o unclean, para iwasan ka ng mga tao, kulay pa lang ng cloak mo, alam nila, leper to. Kung bulag, meron ding cloak. Just like si Bartimaeus, meron siyang cloak. If you are reading the life of Bartimaeus. So, especially rabbi, ang mga rabbi may mga cloak. So, alam ng babaeng ito kung anong klaseng cloak, anong kulay ng cloak, ang kanyang hahawakan. Okay? So, hindi siya, kaya yun ang pinuntirya niya. I believe, hindi pa nakita ng babaeng ito na mukha ng ating Panginoon. Pero likod. Ibig sabihin, hindi na nagpasikat-sikat ito. Okay? Ang gusto lang niya, silently. Mukhang nakakaya kasi yung request eh. Hallelujah. Di ko alam, no, kung nakakaya po ba na sabihin may menstrual period ako? Di ko pa kasi naranasan eh. Hindi ka rin alam, no? Siguro, okay? Hindi ko alam. Pero siguro, just to avoid na rin yung paghamak sa tao, kaya nga pinuntiryan na lang ng babae yung part ng likod ng Panginoon, yung kanyang cloak. Okay? Kaya, nagde-declare po siya. There is power actually in our declaration. Sabi po niya sa ibang translation in verse 28, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Okay? In TPT, for she kept saying to herself, if I could touch his clothes, I will be healed. So, habang papalapit siya, I believe hindi ganito kadali. Hindi lang segundo yan. Hindi lang minutes yan. Siguro matagal-tagal. Pero habang lumalakad siya o habang papalapit siya sa ating Panginoon, I believe nagde-declare ang babaeng ito. Gagaling ako. Mahawakan ko lang, gagaling ako. Mahawakan ko lang, gagaling ako. Noong natalisod siya, nandun pa rin kaisipan. Hahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya, gagaling ako. Mahawakan ko lang yung part ng damit niya, gagaling ako. Nasiko siya, gagaling ako. Hahawakan ko lang yung kanyang laylayan. Kaya nga, nakafocus siya. Hindi yung nasaktan siya, ayoko na, ang hirap. No, hindi makalapit-lapit po, ilang minuto na, hindi makalapit-lapit. Ang hirap pala, ayoko na. But I believe this woman, because of his her declaration and her focus, kaya nakuha niya yung kagalingan niya. Hallelujah. Dahil nag-expect siya ng kagalingan, tumanggap ng kagalingan. Hallelujah. Sino yung nag-expect ng kagalingan? Sana every time we come in this church, mag-expect tayo sa ating Panginoon. Amen? Mag-expect tayo. Hindi lang mga kagalingan. No? Mag-expect po tayo ng relasyon, ng presensya, ng pagpapala, ng covering, ng protection, no, ng provision, ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Every time we come in this place. Hallelujah. Sabi ng Matthew, ito po sa Matthew 9:21, she said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Patuloy ito.
Kaya nga dinideclare po ng babaeng ito. Take note, for about 12 years, palagay ko wala nang kumakausap sa babaeng ito ng masinsinan. Kung kakausapin man siya, siguro pasigaw. Dahil medyo malayo, may distance. Naalala niyo during the time ng COVID, na kapag bibigyan tayo ng ayuda, maglabas lang po kayo ng monoblock sa gate. Tapos kapag nagbigay, nakadistansya pa, no? Hindi ka man makapagpasalamat, thank you. Hindi man, no? Alala nyo. Tapos tuwang-tuwa ka nung nabigyan ka. Pero hindi mo sila nakakausap. Pero itong babae ito, sino nag-encourage sa sarili niya? Siya mismo. Mahawakan ko lang. Gagaling ako. Hallelujah. Walang ibang, I believe yung mga kaibigan nito na mga best friend, palagay ko hindi na rin nakakausap. Walang nagsabi sa kanya. Walang nag-encourage sa kanya, nandun si Jesus, labas ka. Gagaling ka. Kasi for about 12 years, matagal na 12 years. So walang nag-encourage sa kanya. At walang nagsabing nandiyan si Jesus, nagpapagaling ang ating Panginoon. Maging sa kalagayan mo, kayang pagalingin ni Jesus. Hallelujah. Kaya nga mag-desire po tayo. Kaya nga encourage yourself with God's Word. Go back to the Word. Kapag meron kang problema, alalahanin mo yung mga narinig mo, nabasa mo salita ng Diyos. Go back to the Word. God is not a man that He should lie. But whenever you speak, ginagawa ng Panginoon. Hallelujah. And Proverbs 18:21 said, the tongue can bring life or death or life. Those who love to talk will reap the consequence. Kaya nga kung ano po sinasabi natin, nangyayari. No? Kasi po may power sa ating declaration. In 2 Corinthians 4:13, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Kapag huminto na po tayong kakadeclare, kakasambit na salita ng Diyos, ibig sabihin po nito, huminto po tayo sa ating pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Kapag huminto na po tayong manalangin patungkol sa sitwasyon ng buhay natin o sa gusto nating mangyari, sa pagpapala o sa direksyon ng ating Panginoon, ibig sabihin hindi ka na naniniwala na kayang tumugon ng Diyos doon sa part ng buhay mo. Hallelujah. Kung huminto ka nang kakapray na sana gumaling ka, ibig sabihin noon, huminto na yung faith mo na ikaw ay gagaling. Gusto niyo pa? Kung huminto ka ng kakahanap, ang tawag doon? Ng God's will mo. Ibig sabihin noon, huminto ka na hindi kaya mag-provide ng God's will ng Panginoon sa iyo. Huwag kang mainip. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naisilang na kanina. Biro lang pa, biro. Unfailing faith is declaring God's word to yourself. Kaya nga, we need to declare God's word every time. Kaya nga po yung word, yung verse na Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Okay? Kaya pag dinideclare po natin ito, naniniwala tayo, ang Panginoon nagpapalakas sa atin, ang Panginoon nagbibigay ng wisdom, ang Panginoon nagbibigay ng knowledge to accomplish, to overcome. Yes, merong kang nais na ma-prove sa ginagawa mo, sa business mo, sa buhay mo, then declare God's word. Hallelujah. Pero eto, take note, it's not about having things on earth. Yung issue, having the presence of God in your life. Kaya nga, I can do all things. Kaya nga, without Jesus, you can do nothing. Amen. Kaya nga po, huwag niyong ubusin yung oras niyong kakasabi ng problema niyo sa mga kaibigan niyo. Huwag niyong i-exert yung mga effort niyo sa kaka-broadcast ng sitwasyon niyo. Mag-effort po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya nga, stop saying there's no hope. But start declaring with Jesus,
everything is possible or are possible. Amen. In Mark 5:29, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she would free from suffering. No? Sa verse 29 ng Mark 5. Nice ko lang pong bigyang diin dito. Nandiyan na ba? Okay na, masyal. Okay. The word is suffering. Yung word na suffering, it came from the word mastis, Greek word. Ang ibig sabihin po niyan is a torture, scourging. It's a painful experience. Yun po yung suffering. But the word freed, it's from the Greek word iaomai, yung pinanggalingan ng siomai. Hindi, iaomai in the Greek word, meaning it's a supernatural healing because you have the attention, the presence of the Lord. Kaya nga, the word is, she was freed from her suffering. Dahil kapag ang Diyos ang kumilos, as we declare it, as we believe in it, no, kumikilos at kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen. Hindi ko alam kung anong mga sitwasyon nyo right now. Pero i-declare nyo, it's not about your situation. It's about the goodness of God in your life. Hallelujah. Pangatlo, the woman with this blood issue had unfailing faith in God because she humbled herself before the Lord with a grateful heart. No? Nagpakumbaba. Nagpasalamat din sa ating Panginoon. Nag-testify. Okay. In Mark 5:30-34, at once, Jesus realized that power had gone out from Him. No, naramdaman niya. I believe this is not out of ignorance. But it's actually declaring na merong pinagaling, meron gumaling dito. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Sa dami. No, the word of God is large crowd and pressing toward Jesus. Okay? Masyadong marami ang nakapaikot sa ating Panginoon at siksikan. I believe hindi lang ito nahawakan, palagay ko naitulak din si Jesus eh. Palagay ko nakasagkil, sagkil? Okay. Ang balikat. Okay? Palagay ko, sa sobrang lapit ng ibang tao, naaamoy si Jesus. Kaya nga nagtataka itong si Peter, no? Siya yung nagsabi. Okay? Na nagtatanong ka, sining humawak sa'yo? Actually, tinanong ni Jesus dito, for the woman and for the crowd. Sinasabi niya, merong humawak sa akin para ma-acknowledge yung ginawa ng babae. Hallelujah. Alam mo, kapag divine yung naranasan mo, ibang pakiramdam. Pag natural lang yung naranasan mo, natural lang na damdamin. At naniniwala ko yung babaeng ito, i-affirm ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Kaya nga sinabi niya, sinong humawak sa akin? Who touched my clothes? No? Nakukuha niyo? Kailangan niya babaeng ito mag-testify para maraming mga tao makarinig ng kwento, mag-desire din kung paano nag-desire ang babae. Kaya nga yung every Wednesday, yung wala pang every Wednesday dito, attend lang po kayo, makakarinig kayo ng mga testimonies. Hallelujah. Na nai-encourage ka. Amen. Kasi kung hindi magte-testify ang babaeng ito, hindi malalaman na siya pinagaling sa sitwasyon niya at sa grabing himala ng Panginoon, laylayan ng damit. Imagine, damit mo hahawakan, mararamdaman mo. Hindi lang hinipo yung clock, but I believe the word is grasp or hold on to. Pinanghawakan niya. Hindi lang madali, hinawakan niya. At nandun ang kanyang faith, ng kanyang kagalingan. In 31, you see people crowding against you. Sabi ng mga disciples ng ating Panginoon, even si Peter sa Luke. Yet you ask, who touched me? Okay? Hindi ko alam, no? Hindi ko rin alam kung bakit natakot ang babaeng ito. Pero I'm sure, kaya ginawa ng Panginoon ito para yung babae
For 12 years, nagtatago. Pero this time, magsasalita na. Magpapakita na. For 12 years, kokonti ang nakakarinig o siguro walang nakakarinig ng kanyang pain, walang nakakarinig ng kanyang reklamo sa kanyang damdamin, walang nakakarinig kung ano yung kailangan niya, walang nakakarinig sa mga pain niya. But this time, maririnig siya ng tao. Kaya nga tinanong, who touched me? No, it's a different touch. Kasi yung mga tao, yes, nahipo nila, nahawakan ng Panginoon, pero walang desire, walang intention, walang faith. Ang sinasabi ng Panginoon dito, who touched me? Yes, sabi ni Peter, o sabi ng mga disciples niya, maraming nakakahawak sa'yo. Yung mga tao, palipat-lipat. Yung mga tao, no, kaming sa harapan, sa likod, sa tagiliran, ang dami. Hindi natin alam kung sino. Pero sinasabi ni Lord, meron dito humipo sa akin, intentional and with faith. Kaya nga, whenever we come in this church, meron tayong intensyon para makakuha ng pagpapala, makakuha ng presensya ng Panginoon. Merong faith na tutubo whenever you come in this place. I believe, hindi ka madi-discourage. Hindi ka uuwing zero. Uuwi ka taglay ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga nag-declare ang babaeng ito, hawakan ko lang. But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told Jesus the whole truth. Hindi ko alam kung bakit natakot ang babaeng ito. Siguro dahil unclean siya at rabay ang kanyang hinawakan. Na sinasabing ang rabay ay naging ceremonially unclean because of her. Or siguro, baka pagalitan siya ni Jesus. Pero hindi ko alam. Pero ang alam ko, tumanggap siya ng kagalingan. Amen. One thing, kaya sinabi ng Panginoon, who touched me? Para sabihin sa babae, hindi ka lang pinagaling momentarily or temporarily. Gumaling ka permanently. Hallelujah. Alam niyo, nung ako may allergy, darating yung time, parang mangangati na naman ako after 3 days. Pero ko-confirm ng Panginoon, you are healed. And I will declare, I am healed. And the same with this word of Jesus sa babaeng ito. Hindi ka lang healed ngayon. Dadatnan ka pa rin ng menstrual period mo. Pero healed ka na. Ihinto na rin yan. Bumalik yung cycle ng life sa womb ng babaeng ito, I believe. And I believe, sa ginawa ng ating Panginoon, na babaeng ito, naging disciple din ng Panginoon, though she was not mentioned. Yung name niya hindi na-mention sa Bible. But I believe, ang babaeng ito, for about 12 years, instant healing, I believe, sumunod ang Panginoon. Sumunod sa Panginoon ang babaeng ito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya palagay ko, nung nagkukwento ang babaeng ito, habang siya'y nakaluhod sa presensya ng Panginoon, habang ina-appreciate niya yung ginawa ng Diyos, ng Panginoon sa kanya, maraming taong nakakarinig. Sinasabi nila, ba't hindi ako gumaling? Nasagi ko na nga siya eh. Naitulak ko na nga ng sobra. Ba't di ako gumaling? Alam niyo, what is the difference? The desire. Sabi ng Psalms 37 verse 4, desire in the Lord. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi siya nag-delight sa dami ng tao, hindi siya nagpakasaya sa karamdaman niya, hindi siya nagpasaya sa hirap niya, ang nagpasaya sa kanya yung presensya ng Panginoon. Hindi niya tinignan yung mga hindrances, hindi niya tinignan kung gaano kahirap lumapit kay Jesus during that time. Take note, pasugod si Jesus papunta sa bahay ni Jairus. Siya mula sa likuran, habang naglalakad siya, palayo si Lord. Hindi naman sila nag-meet halfway. Kaya kailangan mag-double time ang babaeng ito, no? Magtutulak ng mga lalaki, ng mga andoroon para makalapit. Naka-disguise para hindi malaman na ito yung bleeding woman for 12 years. Pero bakit nandirito? Pero hindi niya tinignan kung ano yung
mga bagay, mga hindrances sa kanyang pananampalataya. Ang tinignan niya, yung daan ng kanyang pananampalataya. Yung daan ng kanyang kagalingan. And I believe daan din ng kanyang kaligtasan. Amen. Dahil po sa ating mga testimonies, God is being glorified. Si Lord ang naitataas. Kaya nga nung sinabi niya na you are healed, no, immediately, kinonfirm ng Panginoon. Kaso nga lang, ito, may mga tao minsan gumagaling, sinasabi nila, hindi, kasi may ginawa ko. Minom akong herbal. Naggamot ako. Dumating ako sa doktor. Para tayong ganito sa Luke 17, verse 17-18. Jesus asked, did I heal 10 men? Where are the 9? The other 9? In 18, has no one returned to give glory to God except this foreigner? Hindi pa Hudyo. Kaya nga, God longs as well yung ating pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi dahil kapag tayo nagpasalamat sa ating Panginoon, nag-glorify ang Diyos. Meaning, na-appreciate natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Meaning, na-magnify natin ng Diyos ang kanyang pagkilos sa atin. Meaning, kung hindi ka nagpasalamat sa ating Panginoon, hindi ka nag-testify, meaning, minaliit mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Pero itong babaeng ito, yes, posible, maraming nagagalit na sa kanya. Posible, hindi niya alam kung anong mangyayari after this, pero alam niya, gumaling siya because of Jesus. Kaya nga, unfailing faith is praising God for all His goodness and faithfulness towards us as we trust God in our life. Amen. Kaya nga, the failing faith of this woman with the blood issue, she put herself, kaya nga naging unfailing faith because she put herself to the crowd to touch Jesus' cloak. She made a powerful declaration concerning her healing. Sunod-sunod na to, nung gumaling siya, she humbled herself before the Lord with a grateful heart. In Mark 5:34, Jesus said to her, "Daughter, your faith has made you well." It's not a simple anak. I believe ni-restore ng Panginoon even yung klase ng relationship na look after ng babaeng ito for about 12 years. Palagay ko for about 12 years, wala nang nagtatanong sa kanya, wala nang tumatawag sa kanyang anak. Dahil nga, ang kinoconsider yung kanyang karamdaman, parang sinumpa ng Diyos, parang galit ang Diyos sa kanya. Posible, during 12 years, hindi siya, of course, wala siyang synagogue na napupuntahan. Wala siyang temple na napapasukan. Hindi siya makakapag-offer para sa kanya for about 12 years. Wala siyang encouragement from other people without hearing God's word. Walang nangyayari, walang sitwasyon o walang nangyari sa kanyang buhay for about 12 years na naranasan niya na siya ay mahal ng ibang tao at mahal din ng Panginoon. For about 12 years, rejected siya. But this very moment, she was accepted by the Lord. Yes, walang tumatawag sa kanya. Outcast siya sa society. But he was welcomed by God. But he was welcomed by Jesus in His presence. At sabihin niya, I believe na sinabi pa ng Panginoon, "Daughter, your faith has healed you." Palagay tinayo ng Panginoon ng babaeng ito. For about 12 years, hindi nakaranas ng yakap. But this bleeding woman, at that very moment, ang yumakap sa kanya, Jesus our Lord. Jesus our great shepherd. The King of Kings. The Lord of Lords. Your faith has made you well. It's not about kung ano sasabihin ng tao. Ang mahalaga kung ano sasabihin na sa iyo ng Panginoon. Yes, wala kang pera right now. Mahirap ka. Just like yung centurion servant, walang pera to, pero pinagaling ng Panginoon, nagkaroon ng time ang Panginoon para puntahan, para pagalingin ng taong ito. Just like this woman, walang kapera-pera na to. Mahirap na siya, pero anong ginawa ng Panginoon? Welcome siya sa pamilya ng Diyos as saying, "Daughter, anak,
Siguro kung ikaw yung taong yon, makarinig ka ng word mula sa ating Panginoon. It's a different experience. Hindi ka lang gumaling, but yung relationship mo towards God, yung relationship mo towards other people, yung relationship mo in the temple and even in synagogue, it's more than enough to hear Jesus telling you your faith made you well. And the good thing is, go in peace. Your suffering is over. Yes, you are. Di kita kilala. Maybe there are situations, circumstances in your life. Nakakaranas ka ng difficulty sa buhay mo. Somehow, outcast ka. Hindi ka na, pinapabayaan ka na. Wala nang tumitingin sa'yo this time dahil broke ka na. Dahil nasa mababa ka ng level, wala nang pumapansin sa'yo. But take note, we have God who knows everything within us. And He can tell you, my child, your faith has made you well. Your faith created a breakthrough. And that is what is important. Yung faith natin tumatagos sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kung wala man nag-encourage sa'yo, let Jesus encourage you through His Word. Amen. Kaya nga, kung may problema ka, kapatid, huwag ka muna lumapit sa ibang tao. You will grow worse. Mawaworsen lang ang problema mo. Lapit ka kay Jesus. Magkakaroon ng pagpapala at katugunan ang panalangin mo at desire mo. Amen. Kaya nga sa ating Panginoon, sabi ng Romans 5:3-5, not only that, but we rejoice in our sufferings. Bakit we rejoice in our sufferings? Because merong time, merong opportunity ang Panginoon na kumilos sa buhay natin. Kaya nga we rejoice in our suffering. Knowing that suffering produces endurance. Nagkakaroon ng self-discipline whenever we endure doon sa sitwasyon natin when we come to Jesus. And endurance produces character. Yung character natin kung paano tayo nag-act, kung paano tayo nagbe-behave sa presensya ng Panginoon. And character produces hope. Our source of hope is Jesus. Kaya nga kapag nangyari mga bagay na yan, there is hope in Jesus. And hope does not put us to shame, but God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. This hope, hindi yan nakakahiya. We have our Almighty God lives in us. Whenever we speak, whenever we declare, whenever we put ourselves in the presence of God, hindi yan nakakahiya. Dahil ito'y pakinabang sa lahat. Dahil doon tayo nakakaranas ng pagpapala, ng katugunan, ng yakap ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. How much more tayong mga anak ng Diyos right now? How much more na pagdidesire sa presensya ng Panginoon? Tayong mga anak ng Diyos, those who receive Him, and those who accepted Him, God has given us the right to become children of God. Tayo pa ngayon, na binigay na ng Panginoon ang kanyang buhay, sa kanyang sugat, pinagaling na tayo, mahihiya pa ba tayong lumapit sa ating Panginoon? Tanggalin na natin yung hiya. Dahil ang hiya, walang ginagawa sa ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya tapang na lumapit sa ating Panginoon. Unfailing faith always expecting to receive from the Lord. Never lose hope. Never give up. Sabi mo sa tabi mo, never lose hope. And never give up! Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, tayo po ay tumayo.